Magandang araw o gabi sa iyo, Sir Alex. Ganon din sa inyong mga masugid na taga-subaybay. Ako si Ana. Annalisa, pero tawagin niyo na lang po akong Ana. Ibabahagi ko lang ang karanasan namin ng ate ko sa Tiktik. Maikling kwento lang po ito, sir, at sana ay magustuhan ninyo. Malaki na ang tiyan ng ate ko noon at kasalukuyan na ipinagbubuntis nito ang panganay na anak. Nakatira sila sa isang liblib na sitio at ang trabaho ng mister niya ay sa trucking company, kung kaya may mga pagkakataon noon na hindi ito nakakauwi ng gabi sa kanila, kung minsan buong linggo talaga. Kapag kaganon, sumasama naman yung ate ko sa kanya, Sir Alex, kasi bukod sa nakakabingi ang katahimikan ng kanilang lugar, nakakatakot doon paggabi. Idagdag mo pang walang kuryente, kaya naman medyo kabado ka rin talaga. Simula nung nabuntis siya ay sumasama pa rin naman sa mga biyahe, pero nung lumaki na ang tiyan, hindi na pumayag ang bayaw ko na sasama pa si ate dahil hindi makakabuti yun sa isang buntis. Kinausap nila ako na kung pwede samahan ko muna si ate. Total wala rin naman akong trabaho nun, kung kaya sinamahan ko na lang din si ate sa bahay, Sir Alex, nang sa gayon ay may makatulong sa kanya at para hindi matakot sa gabi. Bagaman hindi ito ang unang beses kong makapunta sa lugar nila, pero yun ang pinakaunang pagkakataon na makakatulog ako sa bahay nila ng ilang gabi. Sa umpisa pa lang, dun ko lang naintindihan ang nararamdaman ni ate. Sapagkat kahit alas 7 pa lang ng gabi, kung ano-ano na ang maririnig mong nakakatakot na huni sa paligid. Isa na roon, yung pabalik-balik na tiktik, Sir Alex, na akala mo doon lang malapit sa kanila nakatira. Ang madalas naman na sinasabi ng mister niya sa tuwing nagkokwentuhan kami, ibon lang daw ang tiktik. Normal lang daw yun sa mga lugar na hindi masyadong matao. Kahit nung mga maliliit pa lang sila, nakakarinig daw talaga ang bayaw ko ng mga huni na ganyan. Ngunit kami ng kapatid ko, Sir Alex, ay natatakot talaga kasi laging panakot din ng aming lola yon noong kaming maliliit pa. Di ko makakalimutan, sinabi niyang ang mga tiktik daw, sir, ay alaga ng mga aswang. Natatawa lang ang bayaw ko sa amin, pero may mga pangyayari noon na nakapagpabago sa kanyang paniniwala. So kada gabi talaga sa bahay nila, lalo na kapag wala ang asawa, malimit ay nakakarinig kami ng huni ng tiktik ni ate. Kapag nasa hugasan ako ng pinggan sa labas ng bahay, sa likod ng kusina, sa oras na marinig ko ang nilalang na yan, pumapasok talaga kagad ako sa loob ng bahay. Bahala na hindi matapos ang hugasin. Ang importante ay feel ko safety ako. Matibay naman po yung bahay nila, sir. Kalahating semento at kalahati ay kalakat. Subalit yung kusina nila noon hindi pa tapos. Yung 2 kwarto naman po ay may silong, pero matibay din dahil sa gawa sa tabla yung sahig. At yun na nga po, kapag maririnig ko ang huni ng tiktik, talagang pumapasok kagad sa loob at maglalak ng mga pintuan dahil sa huni pa lang akala mo nasa likuran mo lang sa ibabaw ng puno ng papaya. Hanggang sa isang gabi pa nun, Sir Alex, may napansin akong sobrang nakakapanindig balahibo at kakaibang nilalang. Alas 8 pasado pa lang noon ng gabi, habang nakahiga kami ni ate, maya-maya pa dumaan ang tiktik, Sir Alex, at malakas ang huni nito. Akala namin didiretso, kaso ilang sandali pa bumalik ito at nagpaikot-ikot sa di kalayuan ng aming bahay. Nang maya-maya noon, narinig na lang naming umuga yung puno ng papaya na para bang may dumapo sa ibabaw. Alate, parang dumapo. Silipin kaya natin.
Uy, ayoko. Ikaw na lang nakakatakot. So nung sinilip ko na sir, sa una ay hindi ko talaga maaninag kasi madilim sa labas. Maliwanag naman ang gasera namin sa loob kung kaya nagkaganon. So ang ginawa ko, lumipat sa bandang kusina at dahan-dahan na naglakad. Pumwesto ako sa may dingding kung saan may mga siwang at may mga tasa na nakasabit sa ibabaw. Doon kasi sinasabit nila ate yung mga tasa nila na sinauna at gawa sa metal na kulay puti. At habang nagmamasid na ako sa labas, partikular sa ibabaw ng puno ng papaya, ilang sandali pa, inilabutan ako Sir Alex dahil naaninag kong mayroong nakayakap sa ibabaw nito. Gumagalaw yung parang mga kamay hanggang sa dahan-dahan itong bumababa. Takot na ako ng mga sandaling yon at ang nasa isip ko baka lalapit ito sa bahay namin at baka maghanap ng butas para makapasok kung kaya napatayo ako bigla. Ngunit sa pagtayo ko na yon ay nasagi ko ang dalawang tasa na nakasabit sa ibabaw. Nahulog kung kaya nagkaroon ng ingay. Nang silipin ko ulit ang tiktik sa siwang, umikot ito sir sa puno at nagtago. Pero nakita kong lumingon ito sa aking kinatatayuan. Hindi lang ako sigurado kung nakikita niya ba ako. Basta nasilay ko talaga ang mata nitong tumingin sa aking direksyon. Sa takot Sir Alex, kinuha ko ang isang garapon ng asin at dinala sa kwarto. Gulat na gulat naman ng ate ko kasi pinagpapawisan ako noon ng sobrang dami. Tapos bakit ko raw dala ang buong asin? Sinagot ko naman siya at sinabi na mayroong kung ano sa ibabaw ng puno ng papaya. Yung dumapo kanina te, yung tiktik. Hindi kaya daga lang? Hindi, may pakpak eh. Narinig naman natin na may dumapo dyan kanina, di ba? Tapos malaki siya te. Baka kabog lang. Alam mo namang maraming hinog dyan tsaka paborito talaga yan ng mga kabog, ang papaya. Parang hindi naman te kasi ang laki. Nakayapos talaga sa puno eh. Sa sinabi kong yon Sir Alex, natakot ang aking kapatid kung kaya nagsaboy kami ng mga asin sa labas, sa ibabaw ng kisame, sa butas-butas na maliit, pati na sa sala para hindi makapasok ang aswang. Gaya ng sabi ko kanina, may silong ang bahay nila pero yari sa makapal na tabla kung kaya alam namin ng kapatid ko hindi tatagos ang kuko ng aswang kung sakaling pupwesto ito sa ilalim. Ang ginawa ng ate ko, pinupukpok niya ang sahig ng matigas na bagay. Kung baga, nag-iingay siya Sir Alex. Di nagtagal noon, naulinigan namin ang malakas na pagaspas ng pakpak galing sa puno ng papaya na halatang lumipad hanggang sa nawala. Nang silipin ko ulit ang ibabaw ng puno, nawala na yung nakakapit dito. Ibig sabihin, siya yung lumipad palayo. Sa nangyari, halos mapuyat ako ng gabing yon. Kinabukasan nun, nagkatawanan na lang kami ni ate dahil halos maubos ang asin sa bahay at napuno yung sala namin. Ngunit sa loob-loob ko, kung nakita lang ni ate ang nasilayan ko kagabing nakakapit sa puno ng papaya, ewan ko lang kung may gana pa ba siyang tumawa. Katunayan Sir Alex, kahit pangiting-ngiti ako noon, gusto ko nang umuwi sa amin dahil alam kong hindi paniki yung aking nasilayan kundi malamang sa malamang isa talagang aswang. Kinuwento namin yun sa mister ni ate. Natawa lang ito at ang sabi kabog lang daw ang aking nakita. Marami raw nun doon na kumakain ng hinog na bunga ng papaya, lalo pat napakatamis nga nito. At dagdag na sabi niya, wala na umanong aswang sa panahon na yon. Uwi na lang kaya ako kuya. Ate, nakakatakot dito eh. Eto namang si Ana sobrang matatakotin. Samahan mo lang muna si ate mo rito. O ayan pera, panggastos-gastos mo dito habang wala ako. Promise hindi aswang ang nakita mo, maniwala ka. Matagal ko nang nakikita yun dito kapag maraming hinog ang bunga ng papaya. Talaga? Ba't ang laki nun? Malalaki naman talaga ang kabog. Kung minsan parang tuta nga yan sa laki.
May mas malaki pa nga. Hanggang kailan pala yung panggabi mo kuya? Hanggang next week na lang. Basta samahan mo lang muna si ate mo rito ah. Walang aswang, di totoo yan. Sige na nga lang kuya. Anyway, salamat dito sa pera ha. Oo na, kabog lang ang nakita ko. At dahil binigyan ng kaunting pera, pilit na lang akong naniwala sa sinabi ng aking kuya na ordinaryong hayop lang ang aking nakita. Ngunit sa loob-loob ko ay hindi talaga kasi kung kabog lang yun Sir Alex, bakit nagtago ito at tumingin pa sa aking direksyon nung mahulog ang tasa na aking nasagi, di ba? Tapos nung lumipad ito, kung kabog lang, dapat bumalik yun at kumain ng bunga ng papaya, di ba? Kaso kinabukasan nun, hindi naman nagalaw ang mga hinog na bunga sa ibabaw. Kaya alam ko talaga sa aking sarili Sir Alex, hindi ordinaryong hayop yon kundi maaaring aswang talaga o kaya'y alaga na kung tawagin ay tiktik. So ayun na nga po, inisip ko na lang nakabog ang aking nakita. Matapos nun sa mga sumunod na gabi ay ayos naman ang lahat. Tinatakpan ko na lang ang aking tenga sa tuwinang napapadaan yung mga humuhuning tiktik. Kapag nandyan na sila, hiling ko lang talaga dumiretso ang mga ito. Makaraan pa ang ilang araw, dito na nangyari ang pinaka-nakakatakot na kaganapan Sir Alex. Buti na lamang, tiyempong papauwi na nun ang asawa ng kapatid ko. Natatandaan ko pa Martes ng gabi iyon. Mag-aalas 6 ng gabi, pabalik na kami ni ate ng bahay mula sa tindahan. Nag-crave kasi siya nun sir, naglihi ng mani kung kaya bumili kami sa tindahan. So habang naglalakad pa uwi, noong papasok na kami papunta sa mismong bahay, kahit madilim-dilim na nun, napansin kong may aso sa labas ng kusina, paamoy-amoy sa loob. Nang mapansin kaming paparating, umikot ito sa likod kung saan hindi na namin tanaw at bigla na lang nawala. Maaaring doon lamang ito dumaan sa bahagi kung saan hindi namin nakikita. Ngunit kakaiba ang kilos nito sir. Yun bang parang hindi pagkain ang hinahanap kasi nananayo ang buong balahibo sa kanyang katawan, pati na yung dalawang tenga nito at nakabahag naman ang buntot. Kaninong aso yun te? Saan? Nandun kanina sa may kusina. Tumakbo pa nga eh. Di mo ba nakita yon? Hindi. Baka aso lang ng kapitbahay. Kung minsan nakakarating talaga mga yan dyan. Yung itim na aso? Posible. Oo. Ikaw talaga Ana. Ayan ka na naman, nananakot ka na naman eh. Hindi nga, nakita ko nga aso eh. Aso nga lang ng kapitbahay eh. O sige na nga, oo na. So inisip na lang namin sir na normal na aso lang. At nang kumakain na kami ng hapunan, pinatay ko ang radyo saglit dahil nauulinigan kong parang may yabag ng tao sa likod na bahagi ng aming bahay na parang dahan-dahan naglalakad. At dahil tumahimik naman, nagpatuloy na kami sa pagkain at nakinig ulit ng mga music. Ilang sandali pa, dumaan ang tiktik. Malakas ang huni nito sir. Dire-diretso hanggang sa maglaho. Habang kumakain sir ay nakaharap ako sa may siwang kung saan nakasabit yung mga tasa nila ate. Nang tapos na kami kumain, nauna siya sa akin nun. Naglakad na papuntang kwarto ang kapatid ko. Ilang sandali lang, halos mapalundag ako sa aking nakita. Sapagkat may dalawang mapupulang mata na dumungaw sa may siwang ng dingding kung saan ako dumungaw dati nang makita ko yung tiktik na nakayapo sa puno. Bagaman natakot, hindi ako sumigaw Sir Alex dahil nag-alala rin na baka mapano si ate ko, lalo pat malaki na ang kanyang tiyan nun. Sa labis na pagkasindak, talaga namang hindi ko nagawang uminom ng tubig. Yung ate ko naman ay nagtataka na lang sa kilos kasi may kanin pa ang aking bunganga. Bakit daw ako hindi uminom ng tubig? Baka mabulunan. So para hindi mahalata, bumalik ako sa kusina sir na kunwari ay wala lang at uminom ng tubig tapos kinuha ang buong asin. Oh, ano na naman yan? Saboy naman ba tayo?
Oo ate, narinig mo naman dumaan ang tiktik kanina, di ba? Nung kumakain tayo. Wala yun, dumiretso na yun. Malimit naman dumadaan ng mga yan, di ba? Hindi ka pa nasanay. Hindi, para lang makasiguro ate. O sige na nga, magsaboy ka dyan. So nagsaboy na ako ng mga asin Sir Alex sa buong sulok, pati na sa mga bintana. Noong nakahiga na kami ni ate sa kwarto, ako na may hindi makatulog Sir Alex dahil sa aking nakitang nakakakilabot sa may siwang. 11:00 pasado ng gabi kung kailan mahimbing na ang tulog ng aking kapatid. Maya-maya noon, humuni ang tiktik ng mahina at dinig ko talaga ang malakas na pagaspas ng pakpak nito na biglang dumapo sa puno ng papaya. Maya-maya pa, narinig ko na lang ang mahinang yabag ng tao sir sa labas ng bahay, dahan-dahang naglakad sa tabi lang ng aming kwarto. Humihingal pa ito na akala mo taong nahihirapang huminga. Hanggang ilang sandali pa, biglang kinatok ang aming pintuan Sir Alex sa kusina. Sa umpisa ay marahan lang hanggang sa lumakas ng lumakas ito kung kaya nagising ang ate ko. Sino yan? Hindi ko alam ate. Sino yan? Sino yan? Pag hindi ka sumagot, babarilin ka namin. Nang walang kung ano-ano Sir Alex, bigla na lang kinalmot ng kinalmot ang pintuan, mga dingding at pilit na binubuksan. At dahil hindi naman mabuksan, lumipat ito sa sala. Pati yung mga bintana namin Sir Alex, talagang pinagkakalmot. Yung pintuan namin sa sala, may butas yun na bilog para sa doorknob na nasira dati kaya tinanggal na lang. Pero hindi makapasok dahil may lock naman po sa loob na dalawa. Sa sobrang takot namin ni ate, napatalukbong kami ng kumot. Hanggang sa pumasok sa aking isipan, hindi pwedeng hayaan na lang ang aswang na nagpipilit makapasok sa loob ng bahay. Hindi pwedeng manatili na lang kami sa loob ng kwarto kung kaya ang ginawa ko, lumabas at kinuha ang kutsilyo. Sa maniwala kayo o hindi, yung butas ng pintuan sa sala Sir Alex, pagkalapit ko roon, bumungad sa aking mata ang daliri ng aswang, mga itim na kukong kay haba at tulis na lumusot at naghahanap ng paraan para mabuksan yung pinto. Kahit nagulat, tinusok ko ito ng kutsilyo pagkatapos sinabuyan ng asin. Hindi nagtagal, halos wasakin niya ang pintuan namin Sir Alex. Yung ate ko naman sa labis na pagkahilakbot, halos manganak ito nang wala sa oras. Buti na lang talaga, tiyempong paparating na ang mister niya kung kaya umalis ang aswang. Nagulat na lamang ito pagkarating niya kasi umiiyak kaming dalawa ni ate. Imbis na hindi siya naniniwala sa mga tiktik, matapos ang kaganapang yon, tuluyang nagbago ang lahat. Buti na lang talaga matibay ang bahay nila dahil kung hindi, malamang sa malamang Sir Alex napasok na kami ng aswang. Dahil sa pangyayari, nagdesisyon kami ni ate na umuwi na lang muna. Si kuya naman, nagpabakod sa kanilang bahay. Yari sa kawayan ang bakod at matutulis ang dulo nito. Bumalik lamang silang mag-asawa roon noong nakapanganak na ang ate ko at sobra 1 taong gulang na ang kanilang panganay. Awa naman po ng Diyos Sir Alex, hindi na naulit ang pangyayari na yon. Ngunit ang karanasan namin ni ate na yon, nag-iwan sa amin ng mga alaalang kailanman ay hindi namin makakalimutan. Mga alaalang nakakapanindig balahibo tungkol sa mga nilalang na kung tawagin natin ay tiktik at aswang. At yun na po ang aking kwento Sir Alex. May ibabahagi pa ako pero sa susunod na lang ang iba. Lubos na gumagalang, Annaliza ng Mindanao.
Ang mundo ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex. Magandang gabi.